I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, no, may upload tayo. Ito po si NBI Director Jaime Santiago, nag-resign, irrevocable resignation. So ibig sabihin, wala nang bawian. Ika nga, kumbaga, desidido siya. So, ako, nahinayang din naman ako sa kanya kasi kung makikita nyo po, mga kababayan, ang page ng NBI, talaga naman, grabe ito magtrabaho. Masipag ito eh. Isa sa pinakamasipag na gabinete ni Pangulong Marcos Jr. So, hindi natin po alam kung sino tong mga tao na ito na gustong manira, no? Na agawin ang kanyang pwesto. Hindi, alam po natin ang mga salot sa lipunan, mayroon din talaga no? So, gustong magiging NBI director. Pero, hindi rin natin maiwasan na hindi mag-isip na baka may dahilan, So, sabi ko nga, baka siya ang magiging ombudsman, or magiging DOJ secretary. Tapos si Secretary DOJ, Boying Remulla, magiging ombudsman. Pwede, di ba? Mataas na po yun, magiging secretary at saka very qualified si NBI Director Santiago sa DOJ, mga kababayan, judge ito retired judge at saka former cops kamo, kaya bihasa. So I think na papayagan ni Pangulong Marcos Jr. ito mag-resign. Who knows, hindi natin alam, no? So ito po ang dahilan. Sabi niya, I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation which I molded through the years. Oo nga naman. Alam nyo, nakikita ko rin naman sa kanyang pagkatao, napakalinis niya, no? Walang bahid na korupsyon. Kasi nakikita ko din na very organized ang kanyang pamumuno, no? At may kredibilidad, may dignidad ang kanyang pagkatao at inalagaan niya 'yun. So yung alam nyo naman sa social media, pag hindi ka talaga matibay, matatamaan ka, masasaktan ka. Yun ang sabi niya, nasasaktan daw siya sa mga bintang daw, no? Na, tauhan niya daw yung bagman, which is hindi naman. Alam nyo naman ang social media, mga kababayan, na strategy ng mga kaaway yun. So, I hope si Director NBI Santiago, malabanan niya yun, Kailangan magsalita din siya na sa social media na walang katotohanan. Patapang dapat siya, no? Hindi, wag siyang paghinaan ng loob. Sayang yung kanyang pagka-judge kung mahinang kanyang kalooban. Para kumpleto detalyado, mga kababayan, ito, basahin po natin, Ayan, sabi ng News 5, PCO confirms Santiago's resignation. Kinonforma ng President of Communication Office, PCO, Yusek Claire Castro ang pagbibitiw ni Jaime Santiago bilang National Bureau of Investigation Director ngayong Sabado 16, August 16. Ika nga, sa isang sulat kay President Bongbong Marcos nitong, ayan, address to the President Bongbong Marcos dated Friday, August 15, Santiago expressed his intention to leave the position once a replacement has been appointed. According to Santiago, his decision to step down was because of a smear campaign allegedly launched against him. Diba mga bes? Grabe. Ang tindi talaga yung mga tao, kung makapanira. Well, I think mayroon din talaga gustong intensyon na sirain siya, hindi natin alam, So, dahil dito, also read, panawagan ni President Marcos na courtesy resignation sa cabinet members para sa mas mabisang gobyerno. Yes, 'di ba? Nagkaroon po ng ng mass resignation courtesy, pero hindi po tinanggap ng pangulo 'yun. Nagkaroon po ng mass resignation ang mga gabinetes niya, pero hindi po tinanggap, na natili po siya sa kanyang pwesto because nakikita ng pangulo ang kanyang yung kanyang performance. Talagang magaling siya. Magaling talaga siya, as in. He also stated that the campaign began shortly after President Marcos ordered them to submit courtesy resignation in May. Marcos has yet to react to Santiago resignation. Hindi pa
wala pang reaksyon ng Pangulo. Ano ba ang magiging katugunan niya dito sa pagre-resign ng NBI Director? Sayang naman. Yun mga kababayan, abangan po natin ang katugunan ng Pangulo kung ano po ang magiging desisyon niya dito sa pag-resign ni NBI Director, no? So I think may mga tao rin talaga, no, na kumbaga halang ang bituka. Ganun yan pag masipag ka, nakikita nila talagang magaling ka mamuno. Mayroon mga tao talaga na gusto kang buwagin, no? Alam niyo si NBI Director Santiago, mga kababayan, walang sinasanto po yan wala po talaga, as in, siyempre dating judge, natural, kung ano po yung totoo, yun talaga. Ginagawa niya lang yung trabaho niya. Sino man ang mga salot na yan na gusto siyang sirain, no? O makakarma din kayo. At sabi niya nga dito mga kababayan, no, dito sa video na ito, tingnan niyo to. Ang kilala namin po tangka dito, si Paul Rivera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga, pinatalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involve dyan. Kaya nasasaktan ako. At pinagpipilitan na bata ko ito, bagman ko ito. Hindi ito STF, hindi ko tao to. So yun, napanood nyo yung sinabi niya, nasasaktan siya. Yun, parang hindi niya nakayanan yung mga paninira sa kanya, mga kababayan. Actually, fake news yun. Kasi kahit sino naman, no, dahil alam na po natin, dating judge yan, no, sisirain ba niya ang kanyang, ang kanyang dignidad, ng kanyang pagkatao bilang dating judge ngayon at NBI, ang layo na ng narating niya, sisirain niya pa ba yun? At siyempre, may isip din yan, na kung gumawa siya ng masama, malalaman at malalaman din ang katotohanan. So, sa mga naninira sa kanya, sana po, makarma kayo, no? So walang katotohanan. Ako nakikita ko sa galaw ng taong ito. Talagang napakagaling na NBI director ito, mga kababayan. Makikita nyo sa page ng NBI, makikita nyo puro huli, no? Huli dito, huli doon. Galing kaya niya. Sa totoo lang. Kaya well, I hope and I wish President Marcos Jr. wag niyang sayangin ito si dating, si NBI Director Santiago, huwag niyang hayaan na mawala ito. Sayang yung kakayahan niya, masipag. If ever naman matanggal siya sa pagka-NBI, na I hope yung ilalagay niya, yung talagang kasing galing ni Director Santiago, mga kababayan. At sana mailagay siya sa DOJ Secretary. O, pwede rin siya maging ombudsman. Mga bes, baka mas malala ang kanyang gagawin. Maraming masasakuti, no? So, hindi po natin alam at wala pa tayong feedback galing po sa Pangulo kung ano man ang maging desisyon niya. Kung tatanggapin niya, well, sayang naman. O hindi. So, yun guys, ano po ang komento nyo dito? Naway, hindi na po kumbaga, naway, lalong tumapang si NBI Director sa kanyang posisyon para labanan yung fake news. Mga fake news lang yun 'di ba? Ini-involve siya sa yung sa sabong, yung bagman niya daw yung tao niya daw, bagman niya daw yun. Yung mga ganyang klaseng mga paninira sa isang magaling na direktor. Jesus Maria Josep. Ako ang akin lang, sana naging matatag si NBI Director Santiago dito sa mga fake news na ito na wala naman katuturan. Alam niyo, malala ang fake news sa social media. Pero dahil sa mga nandyan sa mga kasama natin na mga political content creator,
na kinukontra nila yung mga fake news. And of course guys, ang social media and mainstream media din, no, nalilinawan din naman kaagad na walang katotohanan yung mga pagbibintang tulad ng pulburong video, wala namang katotohanan, yun ay AI, fake. Alam nyo naman kung saan galing yung mga fake news. Sino ba ang nagpapakalat ng fake news, di ba? Alam po natin mga sino yan, itong pulburon, di ba, galing sa Dutai camp yan. So yun mga bes, ako naman naghihinayang if ever naman na natuluyan ng matanggal sa serbisyo si NBI Director Santiago, sayang kanyang galing. So, yun mga beso. See you again on my upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.